Ayan palaya oh. Ayun, palaya. Namunga na pati. Ayun, ang dami. Tingnan ko nga. Nahihilo ako. Ipagkita ko sa inyo yung paano makumakul nila. Lamok. Daming lamok. Once again, welcome back to my YouTube channel, Commander Marcos. At ngayong araw ay masamang panahon. Pakita mo yung langit. Yan o. Kasama ko si Mac. Pupunta kami ngayon sa farm at bibisitahin. Sana hindi kami maulanan. Gamit namin itong ADB. Hindi alam ni Marcos na pupunta tayo sa ngayon sa farm at bibisitahin niya natin yung mga pananim natin doon. Baka ubos na ng mga uod. So ayun, kita-kits tayo doon. Guys, nandito na kami sa farm at umuulan. Naulanan kami ni Mac. Yan, may maneho na ako, may driver na. Kaso ay, ang ginagawa ko sa iyo. Ang ingay niyo ako eh. At ang layo parang, my hams! Ang layo parang hams eh. Iwanan namin dyan yung motor at madulas ang daan dito. Yan, i-check lang natin yung kailangan kong kahit araw-araw sanang araw-araw puntahan yung farm para ma-check lagi. Kasi nung mga nakaraan guys, ang taas ng bill namin ng tubig dyan. At tataka ako, wala naman nang gumagawa dyan. Paano namang magkaroon kami ng bill ng tubig. So, pinagawan ko ng paraan kay Rans. Pinabilan ko ng lock. So, ayan, lakas na ng ulan. Okay lang yan. Waterproof kami. Oh, ayos din doon oh. Ayos na yun. Ayos na doon oh. Ayos na. Ito yung nakaraan natin dati. Ito oh, pagkita mo. Yan yung parang may bundok-bundok dyan. Pinapatag na. So okay na yung daan. Papasok sa amin. I-try ko din na mag-iusap dun sa may-ari ng farm na ito na lagyan kami ng drainage. May dala-dala kaming lagayan no. Titingin kami ng gulay. Kita nyo nga, ganda na ng daan namin. Kaso pag umulan, medyo maputik pero okay lang yan. Pag tag-araw ay okay naman. Mas mahaba naman pati ang tag-araw dito sa Candelaria. Ngayon lang nagtag-ulan. Sana ay mabigyan kami ng dito ng drainage. Ito yung inaano namin sa harapan na ito kasi dito may drainage sila. Pakita may drainage sila. Yan, buo yun. Hanggang doon sa may pinakagitna. Pati yung isang lot na nakuha namin kasi may isa pang lot doon sa dulo yung Nyugan. May drainage sa harapan. So, ito yung humihiling ako doon sa may-ari na sana lagyan din kami ng drainage dito at may mga katabi pa naman kaming lot dito. So, matik na lagyan niya yan ng drainage. So, ibig sabihin, hindi kami lagyan. Diyan lang. Parang naman tingnan na kami lang yung walang drainage canal dito. So, tingnan nyo ngayon yung Pero pa-biyahe na yung yung half brother ko. Siya yung mag-handle dito sa nasira naming bakod. I-check natin ulit yung bakod. Yun o. Grabe yung na siya. Grabe yung tagilid niya. Dito mo makikita sa part na ito na tagilid talaga yung hindi naman siya talagang tagilid. So sabi nung kapatid ko na gawan daw ng paraan para hindi kami masyadong mapagastos na parang gibahin lahat ganun, basta siya na daw ang bahala. So nakakaintindi talaga na talagang mahirap yung magkaroon ng problema na ganito. Mo, pakita mo yun yan, tagilid diba, medyo tagilid lang siya. Yan, medyo nagtagilid lang. So doon sa part na yun daw yung aayusin ng kapatid ko. So abangan natin na na ma-renovate yung gawa nilang At ito yung pinapakita ko sa inyo. Pinalagyan ko na ng lock. Kasi nagtataka ako. Last month, wala nang naggawa dito. Wala na sila Kuya Aris dito. Bakit kami nagkakaroon ng bill na worth 1,400?
Tapos gada punta namin ni Marcos dito, nilalak namin, kino-close namin kasi naka-open siya. Pagbalik namin, naka-open na naman. So sinong gumagamit, hindi, wala naman nagpapaalam kahit may pumupunta dito. At ipaalam man lang nila na gumagamit kami sa sa tubig. Syempre, buti kung yun yung galing sa ilog o kaya sa mga bundok na libre lang, hindi naman. So, ayan. Nakakaawa itong pag pala, grabing yun, no? Nasa yung mga gamit pala yun, gamit natin. Yung mga drum pa kami doon, yung mga drum, mga ibang gamit. Ito pa yung mga namin, hollow block na natira. Yan, hollow block. Meron pa doon sa dulo doon. Kalat-kalat. Tapos meron din doon. Tapos may mga kami, yung mga plywood na crocodile na sira na. Nasira na yung na tayo, magtanim. Joke lang. Tingin lang tayo ng gulay. Tingnan natin yung gulay dito sa tingnan tayo ng gulay dito sa yung tanim ko dati na ipinunta dito, nilagay dito. Wait na. Nagalis manong. Nagtuturo gamin. Alam niyo yun? English yun. Sa mga marunong sa English, na parang yung English ko, naintindihan nila. Dito tayo baka may aat. Wala naman ahas pag ganitong pag ganitong pag-ulan at natago sila, nilalamig din sila. Yan ang yung binuntahan namin yan, umuulan na naman. Pero okay lang yan. Sabi ko nga, waterproof kami ng makimaki. Yan ang yung malunggay namin, hindi na tumaba. Ito yung malunggay. Alam niyo ba guys, itong puno ng malunggay ito, pakita mo. Puno ng malunggay na ito ay sa lola ko pa. Lola ng nanay ko. Itong puno niya na ito. Siya yung nagtanim. So, kumuha ko dun sa puno. Ito yung tinanim ko dito. Kaya, na siya. Matanda na din. Pero syempre, alaala yan sa lola ko na siya din yung nagpalaki sa akin. Yan. Ang paboritong apo. Si An-An. An-An ang tawag niya sa akin siya yung bigay ng nickname. So, ayun. Tabasan natin ito. Ano yun? Ayun yung kamatis. Natagpas ko yata. Wala na. Dito pati yung mga namin, no? Andito yung mga tanim ni Kuya Mark dati, lalaki na. Kamoteng kahoy. Kamoteng kahoy. Tapos itong hindi na lumaki kasi anuhan itong nyug. Tatakpan niya. Dito may mga kamatis din. Yan, halo-halo na. Ito ang gusto kong ito yung dinadayo ko dito. O, di ba? Anong tawag dito? Anong tawag dito, guys? Limot ko ay. Sa Ilocano ay bilunak. Tapos ang limot ko, wala kasi si Mark na kasama ko mag-isip kung to. Kuha tayo. Para siya ulit. Tubo ulit. Pero tabas-tabasin muna natin dito para tabas-tabasin muna tayo dito para maliwanag. Alam niyo guys, pag ako lang yung nandito lang na dito kami nakatira ni Mark, siguro yung pananim namin ay kumpleto na, may mga kumpleto kaming gulay. Kasi laking ako ay makigulay talaga. Gulay yung nagpapalakas sa akin kasi kung di ako nakakatigim ng gulay. Lahat naman ng palaki ng nanay ko na pati itong mga apo niya sa akin, sila
mahilig sa gulay. Kasi alam niyo naman, Ilocana, mahilig sa gulay. Ay, nagdala pa tayo. Laki ng lagayan, no? Ako lang mahilig ng gulay sa ano. Tapos si Makmak. Si MJ hindi din masyado, ano? Sino pang mahilig? Si Cairo. Si Cairo, mahilig din yun. Mahilig din yun, bunso ko na yun ng ano, malunggay. Kaso nga lang walang laman yung malunggay natin. Walang ano, kinuhanan na naman yan. Oo. Tumutubo na yan eh. Wala. Ganito pala yung mga kalakaran dito, guys. Na pag may itinanim ang kapitbahay, ay ang kapitbahay ang ano, tao, may aanihin ng kapitbahay. Buti itong alugbati pala yun eh, na ano ko na, itong alugbati hindi nila siguro masyadong familiar ito. Hindi masyadong familiar sa kanila. Hindi nila pinapakialaman, tsaka nakatago eh. Tago. Buti na lang tago. Ito mga kamatis, ang pangtad ng kamatis ko. Pati itong malunggay, kuhanan natin para ano siya, susulbod. Kasi si Cairo, mahilig siya sa mga malunggay. Mahilig siya sa sinabawang ano, sinabawang malunggay. Yun yung lagi namin pinapakain sa kanya para ano, para mag-stand siya. Magkaiba yung ano, magkaiba yung ganito. Ito, pula. Ito naman white. White yung ano niya, puno niya. Ito, nasa ilalim. Sila Marcos, guys, ay nag-ano sila ngayon, nag-mission. Mission sila sa San Pablo yata, dun sa bagong pabahay niya. Yan, waterproof yung ano, cellphone gamit ko ngayon. Cellphone ko. Sana hindi masira. Ayan guys, pinaano ko lang, napunasan ko kay Makmak yung cellphone at basa na. Okay lang. May kalamansi pa dito. Tatabasan natin para labas yung kalamansi. Ito yung kalamansi na binili namin. Ano siya, namumunga na din. Parang markot ba tawag doon? Markot yung tawag doon na pag maliit pa yung ano yan, narkot. Si JM pang ang dumali sa bunga yun. Ayan, shout out kay JM. Nasa Isabela, may pasok na sila sa 12. So, mag-aaral siyang mabuti. Sabi ko naman, pag ramdam niya na hirap siya dun sa financial at kailangan niya ng hanap buhay habang nagtatrabaho, nag-aaral, sabi ko welcome siya dito sa amin kasi alam namin kung paano magtrabaho si JM. Alam namin kung anong klaseng tao din siya, mabait na bata. So, nag-usap kami ni Marcos na anytime naman ay pwede siyang tanggapin kung gusto niyang mag-transfer dito. Sinabihan ko naman, actually kachat ko siya kanina na nangungumusta nga. Tag-ulan din daw sa kanila. So, ayun, sinabihan ko siya na pag ano nga, gusto niyang mag-transfer, welcome ulit siya dito sa atin. Yung batang yun kasi mga ano, viewers namin, mag-isang anak. Siguro minsan namimiss niya talaga yung magulang niya. Sanay siyang doon lang. First time niyang malayo sa sa magulang. First time niyang malayo sa magulang. Kaya minsan halos sila, nagbibideo call lagi sila ng nanay niya. Nagbibideo call sila. Kasi laging namimiss ng nanay niya. Kasi only child lang siya eh. Tapos makimama. So, ayun. Sabi ko nga ipalit ko na si Makmak doon. Si Makmak na lang doon. Gusto mo doon, Makmak? Layo. Makimama din ako. Hindi nila maipagpalit ang mama nila.
So pag naano na dito na simulan ng patambakan namin yan, lahat ng Marcos para walang problema ay malilinisan na to. Buong ano na ito, lilinisan na. Ano kaya ito? Ano? Pananim ba ito? Parang hindi. Hindi naman tanim. Ayun mga kamatis. Kaso nga lang, ano siya, di ba namunga? Namunga na yata yan. Mahirap pumunga lang. Pinakita ko nga sa vlog nun. May bunga na. Yan, wala na yung ulan. Kasi basa tayo. Sila Marcos hindi din nakapag-vlog yun ng maayos kasi umuulan. Namimiss ko na din mag charity. Pag may magbantay na kay Cairo na si Ate May kasi ay nakatutok siya sa mga estudyante. Yung babaon siya ng panangalian nila. Hinatid niya si Marcos, liit. Tapos nahatidan niya ng pananghalian para mainit yung kainin ng mga bata. Nahatidan niya yung tatlo, si Mac, si MJ at si Marcos. So kailangan pa din na nag-aalaga kay Cairo. Si Cairo naman ay malakas na kumain. Nagagatas din siya sa bote. Pero nagagatas pa din siya sa akin. Ba't ba ako nag-aano sa inyo? Nagpapaliwanag. Joke lang. Siyempre nagkakwentuhan lang tayo habang ako ay nagkukuha nitong aking mga press, alugbati. Ito yung sabi ko sa inyo, magkaiba sila ng o diba, puti yung nito, variety nito. Ito naman, violet. Malala ko nung bata ako, pinaglalaroan pa namin yung bunga nito. Bunga nito ay color violet. Pinagkukulay-kulay ko, nag-makeup ko. At alam nyo naman ang bata, walang maisipang magawa kundi magpaglaruan ng mga So, ayun. Mahirap din talaga mag-adjust. Lalo nung bagong, hindi pa ako nung bagong nag-stop ako sa pag-vlog, yung everyday, vlogging namin. Talagang nanibago ako noon. Ang sakit ng katawan ko. Ang sakit ng katawan ko noon na nasa bahay lang. Siyempre bed rest ako noon. Hindi naman ako pwedeng maggalaw-galaw at yun yung advice ng ating Pero ngayon, okay na tayo. Nakapag-gym na nga. Nakapagbuhat na ako ng hanggang 15 kilos. Kasi si Cairo na din yun medyo mabigat-bigat na din. So, ayun. Hanggang 15 kilos na din yung nabubuhat ko sa pagbubat sa gym. At mas nga yung katawan ko ngayon. Mas malakas kaysa kumpara ng mga unang panganganak ko kasi halos syempre spoiled tayo nun sa nanay ko. Nanay ko nun nang nag-aalaga sa akin Ayaw kong pabuhatin ng ipagkita ko sa inyo yung paano yung makamukul nila. Lamok. Daming lamok. Dito tayo Maki, naman magkuha ng malunggay yung mga yan kunin mo na, sayang. Mauna pa yung kapitbahay. Okay lang yan, dapat magtira din sana sila. Okay lang, haog lang kahit yung pinakadulo naman na parang kinain ng kambing yung pinagkuhanan nila ng yan, tama na yan siguro. Yan. Pag may itinanim talaga, may hindi nakakatuwa. Pagtanim. Yan pa tayo pala Ayan yung mga gamit natin na tira. Hollow block. Tapos yung ginamit nila kuya dito na Kuya Aris, yung bahay-bahay nila dito. So yung mga buhangin natin. Nandito na yung mga kamote, nagsisilayasan na. Kunin na nga natin. Kasi naglalayas kayong ganyan. Kukunin ko na kayo. Masarap yan. Halo-halong gulay. Nakakatuwa nung hindi lang ako nakapag-vlog nung nagkuha kami ni Ate May dito ng gulay.
May mga spinach din dito. Yung ganito kinuhanan namin. Ganito. Ato nga lang ay ngayon ay hindi na pwedeng kuhanan. Kasi maano na. Oh. Ito spinach. Ito pinagkuhanan na namin natin yan. Tabtaban natin para mag-ano. Ang tangkad na nga yan. Oh. Ang dami naming nakuhang gulay dito nung nakaraan ni Ate May. Doon sa kabilang lote naman namin, mga ampalaya, daw ng ampalaya na nilalagay sa munggo, dami. Tapos yung pagbalik namin, wala na. Wala na kaming ano, Spray yan. inisprayan nila. Sayang. Grabe yung dami oh. Kung saluyot lang lahat yan eh, pinagkukuha ko na. Yung saluyot na ano, inuulam, yung dahon ng saluyot. Yan, naggaano na naman yung saging. Tumutubo naman. Dito, ang dami ng kamote pala, Mak. Kamote ba ito? Kangkong. Kangkong nga. Oo. Tanim niya na yan. Kaya Mark, Oo, tanim. Ito yung tanim ni Kuya Mark. libreng kangkong. Kangkong. Nagsisilayasan na, nagtatampo ng layo na ng narating. Oh. Kangkong. Ito pa. Papalagay ko sa munggo ni Ate May. Parehas kami na Ate May mahilig sa gulay. Kagabi nagmunggo na naman kami. Ito. So ngayon magmunggo na naman. Joke lang. Lulutuan pala natin ng biryani yung ano si Mark. Nag-crash diet. Favorite niya yan yung Arabic foods na yun. Indian foods. Favorite niya yan. Magluto tayo. Beef naman yung lulutuin natin. Dami. Daming kamote. Lumanayos na sila dun sa may Oh. Kuya Mark, yung pananim mo, pinagkukuhanan ko na. Salamat dito. Ikaw nagtanim dito eh. Ay, oo. Ano to? Kalabasa. Kalabasa ba yan? Hmm. Yan, kalabasa yan. Di man yan nabubunga pag hindi inaano yung ano niya. Yung nilalagay si nanay dyan, yung nilalagyan niya nung bulaklak. Parang nag-aasawa niya, parang magkabunga, magkaano. Karoon ng bunga. Ang sarap ng gulay. Si Marcos, natutuwa daw siya pag nakikita ko nagtatanim ng mga gulay. Pero sa totoo lang guys, hindi yun mahilig sa gulay. Ang hilig niyang mga gulay yun yung mga may gata. Tulad nito. Tulad nito, itong mga dahon na to. Gusto niyang luto sa ganyan, gata. Sa amin naman, hindi namin niluluto yung ganyan. Kasi hindi naman kinakain sa amin yan. Ano, grabe no. Grabe yung ano mo. Tingnan nyo oh, nag-angat yung lupa. Iano mo nga, Mac. Iano, kita yung ano, nagbiyak yung lupa kasi nagdaganan siya sa ano, na bigatan. Kakosano na bigatan siya. Ang lawak po. Simula dito, yung naghapay siya na ganyan siya. Dito hanggang doon. Tapos ito naman yung lupa. Nag-angat yung lupa. Ayun. Bitak yung lupa. Ito tayo dito. Baka may gulay pa tayo dito. Hindi natin alam. Joke lang. May mga dragon fruit din kami dito. Dragon fruit. Pero hindi na akong nagtanim yan. Yung may-ari na ng lupa. Ay! May ampalaya oh! Ampalaya. May mga nakati. May mga ampalaya din dito. Kasi nagkuha kami ni Ate May dun sa kabilang lote namin nun. Daming ampalaya. Kaso nga lang nung pangalawang pumunta na kami ni Marcos, wala na. May-spray yun na. May nag-spray. Nag-ano pati o, namunga na yung ampalaya. May bunga no. Yun eh. Yan po. Yan yung masarap sa munggo. Oo, yung mamalilit na yan.
Oo. Tapos may pipino pa guys, so ipakita ko sa inyo. Ano pipino, Mac? Ayun oh. Yan, pipino. Aba, may pipino dito. Sino kayo nagtanim ng pipino dito? Ba't pinakita mo pa yung mas ano, ito? Ikaw, dalawa ba? Eh, may nagtanim ng ano. Baka dati nang tanim yan yung unang may-ari ng lupa. Pipino kaya to? Pipinong maliliit. Oo nga, pipinong maliit nga. Wow. Nakakatakot kumain, baka ano yun. Hindi ko naman tanim. Kung tanim ko yan, talagang kukunin ko yan na ano. Pero yung ampalaya, parang ang sarap kunin. Kung may kasama pa dyan na ampalaya. Pero pag wala na, huwag na. Tara dun. Pagkita natin yung ano. Ay, ang daming bunga ng ano. Aba, ito oh. Ano yan? Lukban yata yan. Hindi. Hindi lukban? Hindi. Ito oh, bunga niya pa oh. Lukban. Ito ba, pipino? Ang dami. Pipino Ang dami, oh. nga. Ang dami sa taas. Pipino yan. Ano, kuha tayo? Yeah. Ay, huwag mong kagatin yan. May ano yan. May... Yan, ang dami oh. Tignan ko nga. Ayaw ah. Ang pait. Di man pipino yan? Ano yata yan? Laso. Lason. Nalason na ako. Tara. Inan natin. Ang pait. Lason talaga yata yan. Ano sabi mo may bunga dito? Wala na yung bunga ng dragon fruit. Ito ata yung dati oh. O ano na tayo? Ito yung mga ano. Ang daming bunga ng pipino na... Hindi nga lang. Pipino ng ano yata yun. Hindi lang nakakain. Buti na lang, di ba kami nahihilo ako, Mac? Tara na. Kaya na tayo. Nahihilo ako. Dito tayo ng sita niya. Joke lang. Yung ganito, ilang taon ito nabubuhay, guys. Itong dragon fruit. Ilang taon nabubuhay yung ganito. Kasi ang dami namin isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito. Pitong ano puno ng ano, hindi naman puno to kasi nasimbol lang nila. Talagang ano to, pinasadya kasi semento siya. Ayan, eto na oh. Grabe, dami. Daming kalat na naka ano dyan. Nakalagay. Dito nang labasan ng tubig tuwing malakas ang ano. Ay, may isda! Saan? Yan oh! Ayo. May mga isda! Hindi isda, butete. Aba, magandang gawing ano ito oh. Fish pan. Fish pan. O, yung tsinelas mo ako. Tsinelas mo yan. Tingnan nyo guys, ito yung pinapakita ko sa inyo. Ito. Di ba wala siyang bakal pati ito? Tingnan nyo. Bukas na bukas oh. Walang bakal. Walang bakal. Pasensya na kayo kung paulit-ulit kami sa vlog na pinapakita namin ito. Pero hanggang ngayon kasi hindi pa ako naka-move on sa nangyari dito. Nung unang nung unang nakita ko ito talagang napapaiyak na kaming mag-asawa. Pinipigilan lang namin kasi wala na talaga tayong magagawa. Kahit pa habulin natin yung mga gumawa dito, wala naman tayong hahabulin sa kanila. Hirap din sa buhay. So, ayun. Pray na lang na sana magawa ng paraan ito nung kapatid ko. Magawa niya ng paraan para mapaayos. Ayan, mapaayos na hindi na ganito. Kasi sobrang taas oh. Ipakita mo, Mac. Oh, yan yung ano namin. Sobrang taas. So, ang hirap. Tas dito, buti na lang hindi siya may pintuan pa kami doon sa likod. Sabi ko nga parang bahay ah. Pakita natin dito. Back gate. Hindi ako makamove on dun sa lasa ng pipino. Hindi pala pipino yun. Sino nakakaalam yun na nakakain ba yun? Malalasan talaga ako sa ginagawa ko. Nakatikim-tikim ako nang di ko naman kilalang Damit ni Tito Ranzo. pagkain. Kaninong damit to? Parang damit niya ni Rans, ano?
Oh, Ran, shout out. Yung damit mo na iwan mo dito. Natulog-tulog ka kasi dito. Yan o. Ano din, dragon fruit. Dami pa naming kahoy dito na pwedeng pang-porma. Mga binili namin mga kahoy-kahoy. Yung mga kamamanggahan na ito. Hindi ko alam kung tatanggalin din lahat yan ni Marcos. Ito na sabi ko sa inyo na may daanan kami dito. Yan, daanan. May daanan ng outsider. Oo nga naman, pwedeng pumasok dito, ano? Pero huwag kayong pumasok dito kasi trespassing kayo. Yung mga pumupunta dito na nakikialam sa mga pananim. Trespassing kayo dito. At lalo may mga bakod na maabutan kayo dito na ano. Pati ito pala may crack na ano. Oh my Yan o, God. oo. Pati pala dito. Medyo nagpaganon. Pero hindi naman siya tagilid. Yun lang. Nadamay yan sa ano dun. Trespassing ang pumasok sa sa nabakuran ng lugar, lalo na yung ganito na may gagawing negosyo, hindi po pwede. Kasi kung kahit sino maabutan namin dito, pwede namin ireklamo. Kasi alam nyo naman na napabakudan na dito. Ipapasok pa kayo sa kukuha kayo ng gulay, pero wag yung parang kinain na ng kambing, yung parang minulis dyan, yun naman masyado yung pananim na kasi lahat naman na nandito sa loob ng bakuran na ito ay kasama sa lupa, so hindi na ninyo pwedeng pakialaman. Ayan. Pwedeng kumuha pero hindi hindi yung parang nyo, dinadain nyo. Alam nyo ibig sabihin nun? English ulit yun, hindi nyo alam kung anong ibig sabihin nun. Sinira, ibig ko sabihin. Hindi na malunggay. Pinakita ko sa inyo nung nakaraan, di ba, ang niyan? Ang yabong yung malunggay na yan. Tingnan nyo, parang kinainan ng kambing. Kasi pati kahit dulo, nyo, kinuhanan nyo. Tara naman, naulan na. Naman, basa na tayo. Tatawa si magbasa na nga, paano basa na. Next time na lang tayo pumunta sa kabilang lote. Kasi yung lote namin doon ay may mga tinanim din akong malunggay doon. Hindi ko alam kung nagtubo na. So ayun guys, pauwi na kami ni Makmak. Bit-bit na niya yung aming itak at gulay. Yan gulay ni Cairo kasi siya naman yung mahilig ng gulay. Mahilig sa tingnan pa ako. Oh. Toink! Gulay ni Cairo yun, malunggay. Yun yung mga nakuha namin. So abangan na lang kung ano yung maging itsura ng ng field. Unang field namin na pabakod. Yan, i-renovate. So, kita-kits na lang tayo sa bahay. Magluluto ako ng beef biryani. Alam ko madaming Pilipinong na-addict din sa biryani. So, paiinggitan ko kayo. Joke lang. Joke lang po. Si Rans at si Marcos, favorite din nila. Lalo nung nagluto ako noon. Nandito pa noon si JM. So yun guys, nandito na kami sa bahay ni Makmak at nagpuna siya ng sasakyan. Pala sa kanya yung sasakyan.
At may nagdating na parcel. Ayan, buksan natin kung ano ito. At ito yung gagamitin natin sa pagluto ng biryani. Yan, favorite namin. Grabe yung favorite namin itong Indian foods na ito. Ito, sa online ko kasi binibili ito. Tingnan nyo, biryani pack. Yan. Sa online ko binibili para naman makatikim tayo ng Indian foods. So, kaya Arabic foods din kasi ito eh. Napaka-special sa kanila ito. Si MJ nga na ano, siya nagkakamera ngayon, si MJ. Yung hindi nyo masyadong nakikita sa vlog. Yung aking pangalawang anak. Takot sa camera. Ayan. Ayan o, ilang ano ito? Ilang kilo kaya itong ano. Ang tagal ko na nag-order sa ano, pag gusto namin ng biryani rice. Basmati rice. Ayan, basmati rice ang tawag dito. Yun na yung rice nyo, pahaba. Tapos diet rice na din ito. So, safe sa amin kasi nagda-diet kami lahat dito. Sabi si MJ nga, nagda-diet, nagpayat na. Sana all. Ayan. Yung isang pack niya na ganito ay 530. So, kalahating kilo na din ito. 1 kilo. Bali, 2 kilo kung binili ko. So, iluluto natin lahat ito para anuin natin yung mga nag-diet. Anong tawag doon natin, May? Ay, yung mga nagka-crash diet, si Rans. Sa amin naman ay talagang ano, binabawi din naman namin yung mga carbs kasi kami nagra-rice eh. Sa ibang bagay talaga namin ano, like ano, kamote, ganon. Yung sweet potato. Then, kumakain kami ng ganun para may ano kami good carbs kami na, ano. So mula nung nag-gym din kami ni Marcos, nabawasan ako ng 5 kilos. Di lang halata. Yun, putok pa. Ayan, tingnan niya. May ano, may tawag dito. Laurel. Tsaka ano tong kahoy na to? Basta, nalimutan ko, yun na yun. Ayan na. Tsaka may ganito, may turmeric. Nililid ng pouch. Pero madami akong turmeric dyan, stock. Kaya ginagamit ko na din ito kasi, ano, authentic din ito, authentic. Ito, meron siyang ganito, pa-leaves. Ito yung top leaves. Tapos ito, paprika. May instruction po kung paano gumawa. Pero marunong naman na ako. Tapos ito, basta, limut ko na din. Malimutin kami ay, malimutin ako lalo na apat, ano, yun yata yung epekto ng anak. Lalo kung cesarean, yun daw yung epekto ng ano, anak. So, ayun, magmamarinate tayo. Meron din akong beef dito. Beef yung iluluto natin na biryani. Isa at kalahating kilo ito. Kalahati lang yung ano lulutuin natin. Kasi may mga kulay ba ito eh. Talagang ganun kulay.